Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction ngayon ang official statement ni Speaker Martin Romualdez doon sa pagperma ng Pangulong Marcos Jr. sa 2025 General Appropriations Act. Pinost ito ng Radyo Pilipinas, Philippine State Control Media 14 hours ago. Okay, basahin ko. Ito, kahapon ito Today marks a significant milestone as President Ferdinand R. Marcos Jr. signs the 6.326 trillion General Appropriations Act for 2025. A budget that reflects our shared commitment to uplifting the lives of every Filipino and securing a brighter future for all. Okay. Diretsuhin ko lang basahin kasi gusto ko na sanang mag-react dito sa securing brighter future for all. Balikan natin mamaya. Next paragraph. The President's timely signing of this spending plan ensures uninterrupted government operations while addressing the nation's most pressing priorities. This decisive action prevents a reenacted budget and strengthens our resolve to achieve the country's national development goals. The House of Representatives takes pride in its significant contribution to the development of this budget, ensuring it is fiscally sound and aligned with the needs and aspirations of our citizens. This reflects our commitment to transparent, accountable governance, focus on delivering meaningful results. This budget represents the efficient and responsible use of resources, balancing fiscal discipline with the government's commitment to improving the quality of life for all Filipinos. It is a critical step towards sustained growth and national development. We thank President Marcos for his leadership and our colleagues in Congress for their hard work. This budget reflects our united effort to ensure that government programs truly serve the people. Okay, so masarap pakinggan. Batang tanong, makatotohanan ba? Naniniwala ba kayo dito sa pahayag ng Speaker of the House? Isa-isahin natin na ito daw this budget reflects our shared commitment to uplifting the lives of every Filipino and securing a brighter future for all. Para ba talaga sa kapakanan ng nakakaraming Pilipino ito? O para sa mga politiko? Yung rally ng mga bishops, mga pare ng kaiba't ibang sekta noong December 23 sa EDSA. Anong sabi ng mga kaparian, mga bishop? Bakit sila nagprotesta? Ito daw, budget na ito is self-serving budget. Clergy for Good Governance. Ito yung grupo ng mga obispo, pare, Roman Catholic, Iglesia Independente, Evangelicals, nagsama-sama. Self-serving budget, sabi nila. Kaya yung si Father Robert Reyes, yung running priest, sabi niya, kailangan na ulit ang isang peaceful revolution, sabi niya, referring to EDSA Revolution noong 1986. Kung saan at kailan
Depende na as God leads us. So, anong panalangin ni Bishop Roberto Gaa ng Diocese of Novaliches? Sabi niya, Panginoon, huwag niyong pabayaan na maghari ang kadiliman at kasamaan dito sa aming bansa. Grabe. Yung si Reverend Cabillas, yung leader ng Iglesia Independente, dalangin niya, sana Panginoon, ang mga leaders namin, political leaders, magsisi sa kanilang ginagawa, at kung hindi, dalhin nyo na sila sa apoy na hindi namamatay. O, ibig sabihin yung impyerno. Ganon katindi yung rally, prayer rally ng mga bishop at mga kaparian noong December 23. Ito ang budget na tinatawag ng mga economist na most corrupt budget in our nation's history. Ang unang nagbanggit nito si Professor Cielo Magno. Kahapon na panood ko yung interview ng ANC sa isang economist ulit sa UP, Professor JC Punongbayan. Kahit bineto na ng Pangulo yung 194 billion, still the most corrupt budget pa rin. Ganun. So, ang daming umalma yung PMA, uniform personnel, mga retired generals ng AFP, PNP at Coast Guard. Pumirma ng manifesto asking the President na ibalik ang budget sa bicameral dahil sabi nitong pumirma, 112 generals ang pumirma, it does not reflect yung budget, hindi tumutugma sa pangangailangan ng mga Pilipino. Ganon din yung manifesto ng mga UP alumni. Ganon din yung sinasabi ng Makati Business Club. Ang daming nagre-reklamo. So, ito ngayon, sinasabi ni Speaker Romualdez na ano daw, it reflects our shared commitment to uplifting the lives of Filipinos. The House of Representatives takes pride in its significant contribution on the development of this budget. Ano yung bineto? Karamihan yung mga insertion ng mga lawmakers. Mga basketball court, mga multipurpose center, mga local roads, mga malilit na project na wala pang project proposal. Yun ba yung they take pride in inserting those bineto ng presidente. Tapos yung AKAP. Tapos yung yun, may challenge si Professor Magno na panood ko kanina. Challenge niya si Speaker Martin Romualdez. Una, nagtanong. Tanong niya, bakit pinunduhan ang AKAP at tinanggalan ng pondo yung 4Ps? Sino yung dapat natulungan? Sino ang mga mahirap na dapat iahon sa kahirapan? Di ba yung mga 4Ps? Ang dami pang mahirap eh. Napatunayan na ang 4Ps may mga natulungan na. Although may mga konting kakulangan, konting aberya, but generally 4Ps maganda. Bakit binawasan ng 50 billion? Kawawa ang mga pobre. Bakit ang pinunduhan yung AKAP? Yan ang tanong. Ng AKAP, instead na iveto ng presidente, tuloy pa rin. Meron lang conditional implementation. Kaya lang, maniniwala ba tayo na gagawa pa ng masusing guidelines yung DSWD, NEDA, DOLE? Kailangan na nilang ipamudmud eh. So, nakakalungkot po itong budget na ito. Magbasa lang tayo sa mga comments. Efren Aquino, sabi na, siyempre masaya si Romualdez kung anong gusto niya gagawin ni Junior. Rafael de la Cruz, good luck.
Pilipinas. Okay. Okay. Joel Pimentel, buhaya, sabi niya. Si Inshallah Susan, alhamdulillah, binodol na naman ni BBM, budol-budol pamor. Para kunwari, DepEd ang pinakamatas na budget, tinanggalan sa DPWH, Convergence Projects. Rodrigo Oje Adato, ang dami nyo na namang nakulimbat, uto-uto talaga. June Awit, dami troll, basahin nyo lahat ng mga nagre-reply sa mga batikos sa gobyerno, puros troll. Mga bagong gawa lang profile, may ilan lang picture at friends, 3 hanggang 5 lang. Basta dito sa comments, halos 90% against sa budget na ito at 10% lang ang pumapabor. Anyway, that's part of democracy.